At totoo nga po, no? After 3 days ay nakausap ko sila ulit at ipinakita sa akin yung text message ni Colonel Dominguez na dinidiscourage ang mga ito na kausapin ulit ako. Mr. Chairman, may I ask, Attorney, active yan si Colonel? Retired na po sila. Retired na. Pati si General Sotusta. Yes. Maybe we'll get the names later on, Mr. Chairman, at kung pwede, next hearing, imbitahin natin sila. As sinasabi parati ni Senator Lacson, sundan natin yung ebidensya. Diba? So as the names are mentioned, may I ask the Secretariat to take note and then maybe any member can manifest, Chairman, kung sino ang dapat maimbita later on. Thank you, Mr. Chairman. So nung kumontak po nga ang isa sa akin, ang sinabi niya ay dinidiscourage sila ni retired Colonel Dominguez na kausapin ulit ako. Pero nararamdaman ko sa kanila. Di bali na yun, hindi sila na-discourage. Ang totoo niya, nakagawa sila ng pinagsamang salaysay at ito ay pinasasalamatan sa inyo ng buong sambayanan at naging matapang kayo para magsiwalat kayo sa nalalaman ninyo. Ang gusto ko lamang talagang tindigan ninyo, lahat ng sinabi nyo rito, lahat ng nakasulat dito ay kaya ninyong tindigan at maaari pa kayong makagawa ng detalyadong pagsasalaysay kung kinakailangan. Sapagkat nabasa ko yung ibang bahagi nito, medyo may pagka-general ang approach. Katulad halimbawa, nung sinasabi nyo rito na may mga maletating na ibigay sa mga miyembro ng media. Wala kayong binanggit dito pero inaasahan ko na ididetalye ninyo kung sino-sino ang nabigyan ng maleta sa panig ng ating mass media. Napakasama po kasi ang magiging resulta, lalong-lalo na kung totoo nga, sa magitan ninyo ngayon, i-establish natin talaga kung totoo lahat ito, saan naman kayo nakakita ng ang taong bayan na nagdidepende ng kanilang impormasyon, ng kanilang magpagdidesisyon sa nagaganap sa ating bansa at maging sa labas ng bansa sa pamamagitan ng media. Kung ang halimbawa ang media ay nabayaran ng mali-malitang pera, paano nyo ngayon isisiwalat kung ano ang totoo? Hindi na magiging balanse. Kapwa na tayo ngayon malilinlang, kapwa na tayo ngayon maililigaw dahil ang media napaka-importante po ang kanyang partisipasyon sa ating lipunan. Kapag ang media ay sarado ang mata, iisa lamang naratibo ang kanilang binibigay, sapagkat natatakpan ng malay-malitang salapi, hindi po maganda yung para sa ating bansa. Kaya inaasahan ko, Atty. Baligot, sa mga ganitong mga punto, ay makakapagdetalye kayo sa mga susunod nating pagdinig. Sa katotohanan nga po, Senator, Mr. Chair, ay nag-umpisa na kami na gawin ang individual affidavits nila. At merong isang aspeto dyan sa kanilang affidavit na magkakaroon ng paglilinaw sa kanilang individual na affidavit dahil sa dami po kasi nila noon, hindi lang po 18 kasi ang in-interview ko po eh. Marami po sila, no? Meron pa dyan mga 19 po sa dami po ng information na pumasok sa akin. Di bali na yun, Attorney. Ang importante rito yung kahandaan nila at yung kanilang kagustuhan na makapagdagdag pa ng detalye kung kinakailangan dahil may mga bahagi nga nitong pinagsamang salaysay na hindi po detalyado. Sir Chairman, Opo. Sir Chairman, 2 points lang. Katulad kanina, same comment sa media sa mga senador, no? Unfair naman sa kanila kung walang pangalan at unfair naman kung sasabihin natin marami, karamihan, lahat, konti at hindi natin alam kung sinasabi mo yan ay cameraman, photographer, editor or baka PR yan, hindi media, di ba? So let's be specific. But my second point is, you know, if I can guarantee your safety and if I can guarantee you 3 or 4 hearings we'll have all the time. But the reality is no one can even guarantee my safety. I don't know what's going to happen after this hearing and the next few days, the next few months. I pray to God that you'll have more time to say everything. So as much detail as you can give today, habang malaya at habang pwede, please do at today. No? Thank you, Mr. Chairman.